Hello. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Actually, itong ating pagtitipon dito ngayon, sabi ko nga kay Manay Ethel, kay Nanay Lolit, sabi ko, let's just make it simple. Parang get together lang. This is not a press conference. Parang ito'y celebration. Dahil sa, kumbaga, aking pasasalamat na rin sa suporta na ibinigay ninyo at pasasalamat sa ating mga kababayan na kumbaga yung tiwala, pagmamahal na binigay nila sa akin nandyan, hindi nagbago. Anywhere I go, talagang makikita nyo sa video. Marami pa tayong mga lugar na ipapakita natin pagdating na ng kampanya at tayo magtitipon muli, no? At upang makita ninyo kung paano tayo tinanggap ng mga kababayan natin from Luzon, Visayas, at Mindanao. Dito rin sa NCR. Siyempre, pinulsuhan ko rin sila. Pinakiramdaman ko kung ano pa ba ang pananaw sa akin. Mahal pa ba nila ako? Siguro nakita nyo sa video. Nandun pa rin ba yung tiwala sa akin? Alam nyo, sa totoo lang, kahit saan ako pumunta, dama ko pa rin yung pagmamahal sa akin ng ating mga kababayan. Kaya, ang aking taus-pusong pasasalamat. Unang-una sa inyo, mga taga-showbiz, kayo nasa mga sa aking harapan ngayon. Kayo yung nandyan na pasangga ni Bong Revilla, ng pamilya Revilla, na kailanman hindi niyo ako pinabayaan. At kayo talaga yung neutral dahil nakita ninyo kung paano ako nagsimula hanggang sa bago ako makulong, hanggang sa ako'y lumabas. Kilala nyo kung sino si Bong Revilla. Kilala nyo ako from the very beginning and up to the end. Ito'y bagong simula na naman. Kaya sa inyo po, itong ating pagtitipon ngayon, itong ating get-together, ito'y parang, sabi nga, lalo-lalo na itong araw na to ay Chinese New Year. Kaya sa inyong lahat, Kong Hei, Pat Choy! Di ba? Kailangan maging happy tayong lahat. At yung, eto, medyo papahapyaw lang ako doon sa patuloy na nambubuli sa akin. Ang masasabi ko lang ay anak ng tete. Tapos na, nagsalita na po ang korte, tama na. Tama na. Kung sinabi nyo noon, tama na, sobra na. Sobra na, tama na. Masakit na, tama na. Yun. Basta, ang masasabi ko lang, ang lahat ng po ito nasa korte naman eh. Ako po from the very start, pinagdaanan ko yung talagang masakit na po pwedeng abutin na isang nabilanggo. At hanggang sa paglilitis, hanggang sa naging desisyon, inabot ko. 4 years, 6 months, no? Hindi biro. Kaya, tama na, tama na. Yun lang ang masasabi ko sa patuloy na nanggigiba. Tama na po. Huwag na natin linlangin pa ang isip ng ating mga mamamayan. Lumabas na ang katotohanan. Tama na po, tama na po. Yun lang ang pakiusap ko. Ayoko nang makipag-debate sa inyo. Kaya siguro napapansin ninyo, maraming nag-iimbita sa akin sa iba't ibang channel. Marami na siguro nagtatampo na hindi ako umaattend ng debate. Dahil ayoko mahainan ng mga ganyan na minsan ay nakakasakit na. Sobra na po yung inabot ng pamilya ko na panlalait. Ang tagal na po kami nagdusa. Tama na po. Pabayaan natin ngayong ang tao ang humusga sa akin itong darating na halalan.
let the people decide kung ako ba iboboto nila o hindi. Ako po, mga kababayan ko, buhay ko, itataya ko para sa inyo. Yun lang. Maraming salamat po. Yes. My one and only wife. Okay. Ayaw maniwala. Well, syempre, meron kaming date at i-confirm lang namin kung ano yung papanoorin namin. Pero manonood kami ng concert. Ayan. Meron lang akong tanong din. Dumaan kayo sa Tatalon. Yeah. Oo. Tagtakbuhan yung mga kapitbahay ko. Akala nila pupunta kayo sa bahay. Sabi ko, hindi ako nasabihan. Pero nung pagkaano niyo sabi niya, number 1 na daw po kayo sa Tatalon. Alam niyo naman doon, isa sa pinakamalaking botante na sa amin. Sa Araneta, Tatalon. Dumaan kayo doon sa area, mismong sa harap daw ng aking bahay. So anyway, good luck, Sen. O yan. Sige, para mabigyan natin request na ibang ilang Sen. Few questions lang, Sen, and then pwede tayo mag one-on-one na para hindi ka masyado hindi masyado sanay eh. Magkakaphobia pa eh. Oo, may mga ano ba? Oo, may phobia pa eh. Konti na lang, few questions lang. Ha? Ay, Manay Ete. Si Alan Jones. Si Mario. Alan. Opo. Sen, tanong ko na yung para malinaw na yung nabanggit mo naman kanina na may mga papabagsak pa rin sa'yo. Ano yung totoo dun sa issue ng pinapabalik sa yung pera? Once and for all, anong masasabi mo doon? Nagsalita ng korte. At napakalinaw na sinabi ng korte na wala akong natanggap na pera, wala sila napatunayan, ni 5. Ano isusuli mo? Not guilty nga. Kung ako'y guilty, dapat kung halimbawa may babalik ako pera, dapat ikulong mo nila ako ulit. Ba't ako nasa labas? Dahil wala akong kasalanan. Sino ba yung gumawa niyan? Siyempre, yung nagpo-prosecute sa akin, sinasabi nila ombudsman, actually may questionable doon na i-raise ng mga abogado ko. Abangan nyo na lang. Pero, tayo po'y not guilty ang sentensya. So wala po tayong kasalanan. Yun lang. Pilit nilang binabalik para sirain ako ulit sa mata ng ating mga mamamayan. Yun po yung pilit nilang ginagawa ngayon. Okay. Thank you. Now is question from Mario Dumawal. Ay, Bo. Kung kay Pachay. Kung hey, Pacha. Move forward na tayo. Kalimutan na natin Ayun yung nga. nakaraan. Ayun nga, dapat. Itatanong ko ito, napaka-importante. Paano mo na-retain ang iyong pagiging pogi? Anong physical fitness mo? Nung ako nasa Krame, I work out every day. As in, I jog doon sa vicinity. I do my push-ups, sit-ups. Nakaka 1,000 sit-ups ako. Okay. Oo, ganun. Push-ups. Minsan nakaka-badminton ako doon sa isang maliit na laro ng badminton. But yun, hanggang sa mga 2 years before makakalabas, hindi nagbawal na rin, so hindi na ako maka-badminton. So, yun. Simula nung dumating si best friend mo, yun. Pero hindi, I work out. Yan ang ano ko. Pag ako nalulungkot, magpapapawis na ako. I do my boxing. Okay. Kaya ensayado, batak ako. Who touches your skin? My skin, Yes. only my wife. Okay. Siya yung nagpapakilis niya. Okay, salamat. Secret. Okay. Pwede Ito daw po. sana mapagbigyan mo rin yung... Okay ba? Okay ba? Okay, very good, very good. Yeah, forever yan. Hindi, sana lang mapagbigyan mo yung mga request ng lahat ng media. No? Kasi iba-iba rin ang format namin. Merong pang-entertainment, pang-news. Antabay kami doon sa tamang panahon. Hindi. Ang masasabi ko lang, sa ngayon kasi, kaya ako na humihingi ng paumanhin dahil hindi ko sila mapagbigyan.
masyado na kasi yung masakit yung inabot ko ng pamilya ko. Ayoko na matagdagan pa yun. Pabayaan na muna natin makalipas tong ano na to. But anyway, I'm moving around. Nagsasalita ako sa harap ng sambayanan, ng mga mamamayan natin. I do my speeches. Kumbaga, nakakaharap ko ang ating mga tao, ang mga kababayan natin. Nakikipag-dialogue ako sa kanila. Ayun, then let the people decide. Kasi minsan, let's face it, hindi naman kayo lahat, hindi kayo lahat naman, merong iba kasi may biglang bullet na bumabato na masakit minsan hindi mo matanggap. Tama na yun. I hope you understand. Ako na humingi ng paumanhin doon sa mga hindi ko mapagbigyan. Yun lang. Thank you po. Thank you, Mar. Nakalabas ka na. Talaga yung puso niyo is, anong pwede mong sabihin sa pamilya mo ngayon? Kapatid, asawa, mga anak? Ang kasi, pagdating sa family, pinalaki kami ng mami ko, ng daddy ko, na talagang parang isa talagang pusod namin. Ang problema ng isa, problema ng lahat. Kaya makikita mo ang aking kapatid na si Ate Rowena, si Andeng, mga kapatid ko, nandiyan, very supportive talaga, si Dayan, mga anak ko, yan, si Gianna, si Brian, si Luigi, si Jolo, ang aking may bahay sila. Ibig sabihin, talaga pag yung problema ng isa, problema ng lahat, yun yung pagpapalaki talaga na binigay ng mami ko sa akin. Kaya yung training ng mami ko, yun din ang binigay ko sa mga anak ko. Kaya yung mga anak ko talagang, basta problema din ng isa sa kanila, problema din ng lahat. Okay. Second to the last question. Kay Mario Bautista. Una sa lahat, congratulations. Kasi hindi bumababa yung rating mo ng 7 or 8. Pag ganun-ganun lang siya, di ba? I don't think you need to guess in any debate. Kasi isasalang ka lang doon, ilalagay ka sa alanganin, and you don't need it kasi 7 or 8 naman ang rating mo, di ba? So, tama yung decision mo. And more than that, I think dapat sabihin mo rin yung mga followers mo kung kailan ka ulit pabalik sa showbiz. Kasi nag-aabang din sila ng bagong project from you. Isang bagong movie, sasali ka ba sa film fest, ano ang balak mong gawin? Well, katulad po ng sinabi ko, show business is my first love. Ito talaga, ito ang aking bread and butter. Hindi po sa politika, hindi pagiging senador. Ang bread and butter ko po ay pelikula, telebisyon. Ito yung bubuhay sa pamilya ko, bumubuhay sa pamilya ko. Ito po. Tuloy po ang paggawa ko ng pelikula, tuloy ang paglabas ko sa telebisyon. Kaya sabi ko nga nung yung mga binabato sa akin ng up to the very last centavo, kaya ko'y paliwanag sa korte yan. At pinaliwanag ko po, upo ako sa witness stand. Kaya lahat po yan. Kaya itong first love ko, dito pa rin ang ko. Itong public service, pagtulong ko to eh. Ito yung pambayad ng utang na loob sa mga fans ko, mga tagahanga ko na talagang palaging naandyan sa akin na hindi nila ako pinababayaan. Hanggang sa ngayon, naninindigan, kaya ako nandun pa rin sa top 10 sa surveys. Kaya umiikot ako sa buong Pilipinas ngayon, sa yung pasasalamat caravan ko, para ipaalam sa kanila na ito, si Bong Revilla nasa labas na po at tatakbo po ako. Tatakbo. So, nasa sa kanila ngayon yun kung ako po isusuportahan nila o hindi. At ang pinaka-importante ngayon, lumabas na yung katotohanan, yun ang pinapaliwanag ko sa kanila every time na ako po'y umiikot sa labas. So, again, yung mga patuloy na nambubuli sa akin, tama na, lumabas na ang katotohanan, huwag nyo nang linlangin pa ang utak ng mga mamamayan. Yung po. Maraming salamat. Thank you. Okay, with that, okay na yan. Thank you.